Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, i-debunk lang natin tong chismis na kumakalat na pinapangunahan nga po ni Moon Tulfo na kung saan nambugbog daw po itong presidential son, itong anak ni presidente na si Sandro Marcos sa gobernador daw po ng Bulacan. Oo. Alam niyo, may times talaga na gusto natin itong si Moon Tulfo magbalita. Kung paano niya dinidibang ang mga Duterte, kung paano niya sinupalpal itong si Sara Duterte. Pero hindi ko talaga minsan magets. May mga ginagawa siyang content, meron siyang mga ginagawang balita na to the point na umaabot na sa maritesan, umaabot na sa chismis. Katulad na lamang nito, mga minamahal, may kumalat na fake news. Ang source walang iba kundi itong si Moon Tulfo. Nung mga nakaraang araw, siguro mga February 24, yung lumabas tong balitang to na nasasangkot daw itong anak ng ating presidente sa nangyaring road rage. Oo, salpukan, bugbugan, dyan sa NLEX. Ito lang muna i-recap lang muna natin yung story. Noong February 21 daw kasi, meron daw pong isang motorcade na naganap dyan sa NLEX na hinarang, 'di ba, ng mga sasakyang rehistrado sa isang munisipyo sa Bulacan. So meron daw pong bumaba na isang lalaki na meron pong dalang barel na hinaras ang anak ng Pangulo. Ngayon, ay hindi niya alam na anak pala ng Pangulo yon, parang nabugbog, ng mga security ni Sandro Marcos, at mismo itong si Sandro Marcos nang bugbog din daw po kasama sa pambubugbog, 'di ba? Diyan nga po sa isang governor na syempre mayabang daw sa kalye. Nangaharas, sinaras daw ba naman itong si Sandro Marcos. Kaya yung security ni Sandro Marcos parang gumante at itong si Sandro Marcos ay nambugbog na din. Pero the fact na yung pinakalat ni Moon Tulfo na ang nangharas ay yung presidential son, parang medyo X na yun eh. Ngayon, nag-report ang palasyo. Sabi dito ng palasyo, yan na sobrang linaw, no such incident involving any presidential son. Nilinaw na po yan mga minamahal ni Dave Gomez. Fake news daw po na kumakalat, wala daw po, hindi daw po totoo. Yang bugbog-bugbog issue na yan. Oo. Ngayon, mayroong lumabas na naman na panibagong balita. Hindi ko nga ito pinatulan 5 days ago eh. Hindi ko siya pinatulan, mga minamahal. Tapos ngayon, mayroon na naman pong lumabas na balita. Oo. Sinugundamanuhan pa talaga. Again and again and again. Mga minamahal, ni Moon Tulfo, kasi mayroon ng pinangalan ng governor eh. Ngayon, sino ba tong governor na to? Ito. Panoorin natin. Bong sarado raw si Bulacan Governor Daniel Fernando matapos makasagupa umano ang isang presidential son sa road rage incident sa NLEX. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. Magaang muka dahil ginulpi ng isang mataas na opisyal. Ito raw ang dahilan kung bakit di muna nagpapakita sa publiko si Bulacan Governor Daniel Fernando, ayon sa kolumnistang Simon Tulfo. Sangkot umano ang convoy ng gobernador sa road rage noong February 21 sa NLEX, kung saan hinabol at hinarang daw nila ang isang Land Cruiser na umovertake sa kanila. Sa kasamaang palad, anak pala ng Pangulo ang sakay umano ng nasabing sasakyan. Parang low-key kasi mga minamahal na tinitira ni Moon Tulfo, ito nga pong anak ni presidente. Yes, sinabi naman dyan sa balita na merong mali is yung governor kasi naglabas nga ng baril eh. 'Di ba? At saka yung pinupuri dyan ni Moon Tulfo, sabi niya, wag mo nang uulitin yun na yung mayabang ka sa kalye, ganyan-ganyan. Pero the fact kasi na you are, 'di ba, napaka low-key na tinitira mo itong anak ng presidente na nambugbog, hindi natatama yon. Linawin natin kung ano nga ba yung totoong issue. Nauna nang itinanggi ng Malacanang
nasangkot ang presidential son sa insidente. Nagsita na po kasi rito ang si Secretary patungkol po dyan at ang alam po natin ay nagiging po ang dito. Most probably, mas maganda po mga itanong ito, Ms. Hindi pinangalanan ni Tulfo kung sino ang nambugbog kay Fernando, pero hindi rin daw ang Pangulo o ang Presidential Security Command. Hindi rin daw alam ni PBBM ang sinapit ni Fernando. Wala po tayong impormasyon dyan. Kung kanya po galing yan, solid ako sa kanya po hindi tanong. Sumipot si Fernando sa isang seremonya sa Capitol Gymnasium, pero tikom ang kanyang bibig patungkol sa umano'y road rage. Sabi naman ni Tulfo, madaling takpan ng black eye at pasa sa muka. Magaling daw ang mga taga-showbiz dyan. Para sa agenda, Francis Polbe. Diba? Magaling din tong si Tulfo magtago ng black eye eh. Kasi diba, napuksa din yan noon ni Claudine at Raymart. Who fisted Gov? Tanong lang. Anyway, who believes Moon Tulfo stories anymore? Mga minamahal. Madali daw pong matakpan yung black eye. Kaya pala natakpan yung black eye mo noon, no? Diba? Dapat tanggalan ng lisensya eh. Hindi natin alam kung sino yung dapat tanggalan ng lisensya dyan. Diba kung totoo man yung pangyayari? Kung anak ba ng presidential son or itong si governor ng Bulacan. Kasi I think this is one of the political noise. I think so lang mga minamahal parang one of the political noise para sirain na naman ang reputation, ang image ng ating presidente. Ngayon, ito yung post ni Tulfo. Bulacan Governor Daniel Fernando binugbog sarado ng isang high government official. Bugbog sarado pa sa social media. Sana magsilbing aral sa ibang opisyal at sibilyan na bawasan ng pagiging arogante sa daan, baka makahanap sila ng katapat. Sige Gov, mag-astang hari ka pa sa daan. Baka sa susunod, di lang bugbog, abutin mo. Scorpio Knights Boy. Baka ikaw ang tuhugin sa diba? Ewan ko dito kay Moon Tulfo no? May times na gusto. Actually, yung balitang yan, pabor yan. Diba? Tama naman yun mayabang ka sa daanan di sige. Magkaroon ka ng lesson. Pero yung idadama yung presidential son na nambugbog daw, itong si Sandro Marcos, parang iba na lang yung idamay mo. Hindi naman mahilig sa violente itong si Sandro Mas violente siguro si Digong. Or, diba, yung mga anak ni Digong, yan yung mga violente. Pero yung si Sandro Marcos, sobrang layo naman atang maging violente niyan. Ang bait-bait ni Sandro Marcos. Diba? Ikaw lang naman yung nai-issue sa mga issue ng bugbugan Gets ninyo mga minamahal. Naluloka ako dito kay Moon Tulfo Hindi tama yung balitang yan. Oo, Moon Tulfo. Dapat ikaw yung tinatanggalan ng lisensya Moon Tulfo. Bellary News Channel. Kasi masyado kang maingay Masyado kang madaming hanas diba? Jaja hinabol at hinarang sa nag-overtake. Mayabang din pala si Gov kung totoo man. Mayabang naman talaga yung si kung totoo. Diba? Ngayon, ano yung sabi ng LTO? Wala naman kasing kuhang video Parang fake news lang po ni Moon Tulfo ba? Ngayon, ang nasira tuloy dito, itong si Sandro Marcos. Nakakaloka. Anyway, madami din naman yung pumuri dito na sana true para mabawasan yung yabang ni Gov. Diba? Di na pumalag nung habol tas mataas pala sa kanya. Parang sa comedy lang mayabang sa daanan, nung napuksa tuloy, diba? Wala na, tahimik na. Gangster kasi itong si Gov, diba? Anyway, Moon Tulfo giving OG Diaz a run for his money pa sa pa-blind item. Anyway, rage bait din yan kung minsan si Moon Tulfo. Di ko lang alam pero para sa akin, medyo rage bait kung mag-content yang si Moon Tulfo. Kaya medyo hindi ako naniniwala. May mga times na kailangan ko munang fact check bago ko paniwalaan. Pero kasi ito walang LTO video. Diba? Ng road rage.
Anyway, yun lamang po. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan. Wait lang. Saan yung pagpatay dito? Alright.